Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, aking mga giliw na kahaswang. At panibagong kwento po tayo sa araw na ito. Araw po ng linggo. At maraming salamat sa mga patuloy na nanonood, nakikinig, at nagsishare po ng ating mga storya sa kanilang mga social media platforms or accounts. At bago po tayo mag-umpisa, ibig lamang po nating bigyan ng pansin ang isang komento ng ating solid kahaswang na si Sir Victorino. Dahil sa kanyang katanungan, ayon dito kay Sir Victorino, di ba daw ba sa panahon ni Haring Zed ay ikinukonsidera siya bilang isang immortal at sa tuwing mamamatay o papatayin siya ay may angkin siyang kakayahan bilang o kahalintulad sa kapangyarihan ng isang phoenix kung saan sa tuwing mamamatay siya ay nabubuhay siya or nagkakaroon ng reinkarnasyon. Bakit bawal siyang buhayin? O maari kayang ang puting hunyango ay si Haring Zed na naroroong naghihiganti sa pagkamatay ng Zen na nasa kanyang panahon. Maraming salamat po sa katanungang iyon, Sir Victorino. At para po sa mga katanungang kagaya nito, at alam kong hindi lang naman si Sir Victorino ang nag-iisip or napapaisip kung bakit hindi nang mabubuhay or hindi nabuhay si Haring Zed at bakit nakahimlay siya, gayong taglay niyang kapangyarihan na may kakayahang mabuhay ng paulit-ulit. Kagaya ng nabanggit na rin ng ilang immortal sa kanilang maikling pagpapakita sa ating mga kwento. Ang mga immortal ay mga nilalang pa din o nilikha. Bagamat immortal sila, ay may kahinaan at kinakatakutan sila. Hindi ibig sabihin na immortal sila o halos walang kamatayan o ika nga ay indestructible, ay hindi na silang maaari pang mapuksa o matalo. Kagaya ng nangyari dito kay Haring Zed. Maaaring, posible, dahil sa hindi na po natin itong ginawa ng istorya o hindi na natin ginawan pa ng detalyadong kasaysayan o paglalahad at pagkikwento kung paano itong nangyari. Ipagpalagay niya na lamang po na ang katotohanan na nasa labas ng kanyang katawan, ang mutya ng tupong-tupong na siyang nagbibigay ng kapangyarihan upang pantayan ng anumang uri ng kakayahan o kapangyarihan na nasa ibabaw ng mundo. May posibilidad na dahil sa pagkawala nito sa loob ng katawan nitong si Haring Zed, nagkaroon ng malfunction or kakulangan ang kanyang kapangyarihan o kagalingan, dahilan upang hindi na siyang magkaroon pa ng kakayahan upang muling mabuhay. O pangalawang teorya, possible, kagaya ng ilang immortal sa maraming kwento, kung mahilig kayong makinig or magbasa ng kwento or may mga napanood na kayong mga movies na may immortal character. Hindi ba't may ilan dito ang dahil na rin sa haba ng kanilang buhay, dahil na rin sa napagod na sila sa pagiging immortal, may posibilidad na ganun din ang nangyari kay Haring Zed. Dahil sa dami ng kanyang nagawa sa kanyang paghahari, dahil sa dami ng kanyang natapos sa kanyang pakikipaglaban, maaring mas pinili na lamang ni Haring Zed ang humimlay at hindi nang muli pang bumangon. Remember, daang-daang libo ang taong lumipas na. Ngunit sa kabila nito ay naroroong maaaring nag-i-exist pa rin ang kanyang katawan. So ibig sabihin, wala man siyang buhay, nananatili ang kanyang katawan. That's one point. Another point is, remember ang sinabi ng Mahatan na sa oras na bumangon muli itong si Haring Zed, kasabay niyang babangon ang mga pinakamasasamang nilalang na nagawa niyang tapusin sa loob ng kanyang paghahari sa kaharian o sa lupain ng mga tao. Imagine, kung nananatili siyang buhay, maaaring ang mga kasamaang ito ay patuloy at paulit-ulit na nabubuhay din. Kagaya ng kanyang kapangyarihan sa reinkarnasyon, maaaring ang ilan dito, hanggat umiiral siya at nabubuhay siya, ganon din ang nangyayari sa kalaban. That's why the second theory ay maaaring mas pinili nitong si Haring Zed ang humimlay na lamang o ang hindi na siyang muli pang mabuhay, upang ang mga pinakamasasamang nilalang na ito na nagawa niyang tapusin or if not ng kanyang puwersa ay hindi nang muli pang bumangon. Yun yung dalawang theory natin sa akin or para sa akin. Now, kung gusto nyo magkaroon ng kwento yun or kung gusto nyo magkaroon ng mas maayos na paglalahad dito, that's a special episode. Nadidepende na rin po sa ating mga kaaswang o sa ating mga subscribers kung magiging posible. Alam nyo lang ibig kong sabihin.
syempre magkakaroon ito ng botohan. So yun po ang kasagutan natin para sa katanungan ng ating mga subscribers, ating mga kahaswang kung bakit pang hindi nang maaring buhayin pa si Haring Zed. And at the same time, remember, always remember, ang kaharian ni Haring Zed, ang existence ni Haring Zed ay parte ng nakaraan ng ating istorya. Ang kwento ni Haring Zed ay nasa bertud ng itim na kalamansi at wala sa alias itim na hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Yun lamang po at dumako na tayo sa ating... By the way, kung gusto nyo magkaroon ng special episode yun, ay titingnan natin. Susubukan natin, susukatin natin at obserbahan natin dahil possible special episode yon out of our ordinary episodes everyday. Yun lamang po at sa ating nakaraang kabanata sa kwento, ating natunghayan ang pakikipaglaban nitong si Fred, ang ating bidang arkanghel, kung saan naroroong lumabas ang bago niyang kapangyarihan, lalong-lalo na itong mahiwagang pana o sandatang nabuo mula sa mga kapangyarihang tinataglay niya, mula sa kapangyarihan ni Albus, ng arkanghel na si Serafina, at nitong kanyang gabay na proteksyon na kerubin. Mula doon, mula sa kabanalan ng kanyang kapangyarihan, lumabas ang pana na kayang tapusin maging ang makapangyarihan at nasa ikawalong antas ng pagpukaw, ang demonyong tikbalang na pula. Wala itong nagawa at agad na napuksa ni Fred. Bukod pa doon, kapansin-pansin, ang panang ito ay hindi lamang sa pag-atake gamit ang palaso. Dahil kung natatandaan nyo, mismong ang mukha ng panang ito, ang mukha ng isang dragon na may pulang mata, ay kayang maglabas ng isang nakakatakot na pagsigaw o puwersa na kayang basagin ang anumang itim na sumpa o kapangyarihan na nasa paligid ng kayang maapektuhan ito. Kaugnay nito, maging si Zen ay nagkaroon ng misteryosong pakikipaglaban sa mga nagkukubling antingero. Hindi natin masabi, hindi madetermina kung anong uri ba ng nilalang ang nasa loob ng itim na medalyon na tinataglay niya. Well, definitely hindi ito si Kriston. Dahil kung matatandaan po natin, si Kriston ay natalo ng bathala sa pagtatanggol sa pangkat nila Zen, sa pagsisiguro na makakarating sila sa kanilang panahon. At according sa pagkukwento nitong si Sir Ed, nabasag ang eksistensya nitong si Kriston at maaring nasa isang bilangguan ito na hindi pang tukoy. So definitely hindi si Kriston ang nasa loob ng kwintas. O baka naman siya yon, hindi natin malalaman. Ngunit ano sa tingin nyo, mga kaswang? Dito, dahil sa ginawa ni Fred at ni Zen, dahil sa pagkapuksa ng mga tauhan ng orakulong si Mavis, ang pinuno ng kulto, tila bang napilitan na itong babae upang atasan ang kanyang pangkat at maging siya mismo ay mag-umpisang kumilos upang kaharapin ang puwersa nitong sila Zen. Mga giliw kong kahaswang, bago kong makalimutan, mag-like po tayo, mag-comment at i-share na rin po ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, naglalapag po tayo ng kwento almost everyday tungkol sa series ng alias itim na hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. At disclaimer lamang po, ang alias itim na hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero ay exclusively mapapakinggan nyo lamang po dito sa channel na Proyekto Aswang. Kinailangan po natin na ipagpatuloy ang ating pagkukwento at paglalahad at pagbabahagi ng mga istorya dito sa ating panibagong channel, ang Proyekto Aswang. Ibig sabihin po nito, kung maririnig nyo man ang ating Itim na Hunyango series sa ano pamang channel maliban sa Proyekto Aswang, hindi po ito sa akin. Kaya mangyari man po na kahit hindi nyo na pong i-report, skip nyo na lamang po or piliin nyo na lamang po yung do not show anymore kung meron namang ganung option sa inyo upang hindi nang ipakita ang channel na yon at hindi nyo nang mapanood pa ang video na kanilang kinuha sa ating old channel. Yun lamang po at proceed na po tayo sa ating kwento. Wow! Ang lupit mo talaga, paring Fred. Akalain mo yun? Nagawa mong basagin maski na yung sumpa. Ay, akala ko mapapalaban din ako. Naghahanda na sana ako. Nagwa-warm up pa ako. Abay, eto kasing si Tatang pigil na pigil sa atin.
Oo nga, paring Fred. Kanina ka pa namin gustong tulungan. Ano? Lalaban kayo? Ano? Gusto niyong lumaban sa amin mga haswang? Hindi namin kayong huhurungan. Oo nga, ano? Ang yayabang niyo pa kanina. May pahanda-handa pa kayo para sugurin kami. Ano kayo ngayon? Hindi niyong nagawa ano? Nadisarma pa kayo. Si paring Fred pa lang yun. Paano kapag ako lang nakaharap nyo? Aba. Hindi ko kayong pagbibigyan. Tama na yan, Kulas. Mukha yatang hindi pang tapos ang ating laban dito. Kaya huwag kayong magpakakampante. Well. Ang maigi dito, pagplanuhan na natin kung tatapusin natin ang mga song na ito. At saka tanda, mabuti naman at tinanggal mo na yung harang. Akala ko hindi mo nang tatanggalin yun. Nagkakamali kayo. Hindi niyang tinanggal ang harang. Oo nga, hindi ko lamang tinanggal yung harang. Nabasag dahil sa pagsigaw ng sandata nitong lalaking ito. Anong ginawa mo sa aking harang? Anong ginawa mo sa aking depensa? Ha? Bakit nasira ito? Ay nako, eto na naman tayo. May kasalanan ba ni paring Fred na babasagin pala yung protection mong yon? Paring Fred, pagpasensyahan mo na to. Ganyan lang talaga yan. Pangarap atang maging singer, kaya high pitch. Pero nagpapaliwanag lang daw yan. Hindi siyang nagagalit. Di ba tanda? Oo, hindi akong nagagalit. At binabati kita dahil sa kahusayan mo. Hindi ko inaasahan na maging ang aking proteksyon ay magagawa mong sirain dahil lamang sa iyong kapangyarihan. Kaya naman mainam ito, binata. Pasado ka sa pagsubok ko. Ang pangit. Kahit yung pagtawa niya, pasigaw. Iniisip ko, paano kayang bumulong itong si Tatang? Paano kaya kapag may mga sikreto, parang hindi niyang maitatago? Tanda, kapag bumubulong ka ba, pasigaw din? Tama na yan. Huwag mo nang painitin pa ang ulo ng matandang mahatan. Fred, mahusay ang ipinakita mo. Kakaiba, ang sandatang lumitaw mula sa iyong kapangyarihan. Tila yata sa dami ng aking nabasang aklat tungkol sa mga sandata at maalamat na mga bagay, hindi ko pang nakita ang panang iyon na may bunganga ng dragong may pulang mata. Oo nga, kahit ako, hindi kong nalalaman yon. Binabati kita, Fred. Mukha yatang nahigitan mo pa ang kapangyarihang tinataglay mo at tinaglay mo sa panahon ng Haring si Zed. Maliit na bagay. Sabi ko naman sa inyo kayang-kaya ni paring Fred yan. At hindi siyang matatalo ng aswang na may red horse. Hindi kasi kayong naniniwala sa akin Aba. Hindi ba? Ikaw yung alalang-alala at sabi mo, hindi kakayanin ni Fred at ni Zen ang kalabanin ng aswang na yon. Kaya nga di ba naguramentado ka? Ibig mong kumawala sa harang para tulungan sila dahil wala kang tiwala sa kanilang kakayahan. Wala kang tiwala sa kanilang kapangyarihan. What? Ikaw talaga, Belat. Mapaggawa ka ng kwento. Parang Fred, espiya talaga to. Tingnan mo, ginagawa ako ng kwento at sinisiraan sa'yo. Alam mo, kinukumbinsi ko nga sila na hindi dapat silang mag-alala at makapangyarihan ka. Alam kong kayang-kaya mong lampasan yon. Hindi mo lang kailangan ng tulong namin Ito kasing si Tatang masyadong overreacting. Inarangan ba naman kami? Gusto lang naming manood ng full view. Di ba paring May, no? Oo nga, paring Fred, hindi man lang kaming minsan nagduda sa kakayahan nyo ni Among Zen. Hindi nga kaming naghahalala. Diba, Bebebeng? Bebebeng? Asan si Bebebeng? Andyan sa kabila. Paano? Bakit inaakbayan mo yang si Belat? Tingnan mo, umuusok. Pwede nang lagyan ng takuli para kumulo. Yari ka, baby boy. Ay, dragong pula. Anong dragong pula ang sinasabi mo dyan? May gusto ka bang sabihin sa akin ni Meno? Sabihin mo na sa akin ngayon. Ayoko nang nagpapaligoy-ligoy ka pa. Wala naman akong gustong sabihin, Bebebeng. Namiss lang kita. I miss you. Ewan ko sa'yo, hindi ako tatablan yung mga pakit-kit mo sa akin. Inaakbayan mo pa si Bella. Sino ba talagang gusto mo sa aming dalawa? Hindi ito ang oras para pagtalunan natin yan. May mga kalaban tayong aswang, di ba paring Kulas? Aba, ewan ko, hindi naman gumagalaw yung mga aswang at nag-aantay lamang. Mukhang natatakot sila. Marami tayong oras para mag-usap kayo niyang si
Bebebeng, tungkol yan sa pag-akbay-akbay mo at hindi mo pa talagang tinatanggal. Ay, sorry. Hindi kong sinasadya. Hihi, pes. Hindi ko rin inaasahan ang nangyari sa akin. Para bang kusa na lamang itong lumabas sa aking katawan. Para bang kinausap ako ng aking mga gabay upang magawa ng paraan ang problema at depekto sa pakikipaglaban sa isang kagaya ng pulang tikbalang. Well, based on my expert opinion, Teka lang, linya ko yan ah. ay oo nga pala no, pasensya ka na, na-carried over ako. O sige, take the stage. Teka lang. Tatang, bakit hanggang ngayon naririto ka pa? Di ba tapos na yung papel mo dito? Tapos na yung laban nitong sila paring Fred. Bakit hindi ka pang umalis? Bakit? Gusto mo na ba akong umalis talaga? Ikaw talagang lalaki ka. Sinusubok mo ang aking pasensya. Pasalamat ka na lamang. Mahaba ang aking pasensya at kalmadong-kalmado ako. Kung hindi, baka pinarusahan na kita. What? I wonder, paano kaya kapag nawala ang pasensya nitong si Tatang? Parang nakakatakot. Kagaya nga ng sinasabi ko, Fred. Sa palagay ko, nag-uumpisa nang magkaroon ng kamalayan ng iyong mga gabay. Sabalit, isa lamang ang maipapayo ko sa iyo. Tiyakin mo na hinding magbabago ang iyong prinsipyo sa pakikipaglaban at sa paggamit ng iyong kapangyarihan. Dahil sigurado ko, sa oras na mangyari yon, sa oras na magapi ka ng pagkaganit sa kapangyarihang tinataglay mo, magagaya ka sa maraming nilalang, sa marami at mahabang kasaysayan, kung saan mula sa kabutihan, mula sa busilak na layunin sa paggamit ng kanilang kakayahan ay napunta sila sa kadiliman at naligaw sa kasamaan. Huwag ho kayong mag-alala dahil ang kapangyarihang ito ay para lamang sa pagtatanggol sa mundong ito. Para lamang sa aking layunin na pag-isahin ang mga nilalang at magkaroon ng kapayapaan. Ang ipinag-aalala ko lamang ay kung papaano ang mangyayari sa kaibigan nating si Zen. Napapansin niyo naman siguro at batid niyo naman ang pagbabagong nagaganap sa kanyang katauhan. Oo, pansin na pansin namin ito at kanina lamang naramdaman namin ang napakadilim na presensya. Natitiyak namin na nagmumula ito sa kanya. Ngunit wala tayo sa posisyon upang pangunahan ang mga nagaganap. Nakadepende pa rin ito kay Zen kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang sarili. Hindi tayo maaaring manghimasok sa laban sa loob ng kanyang isipan at sa loob ng kanyang konsensya. Ngunit, siguro naman ay may magagawa tayo upang matulungan siya, upang magawa na mapigilan ang labis na pangingialam ng itim na nilalang na yon. Hay! Sandali lang! Parang iniitsapwera nyo kami. Hindi nyo kaming pinapansin at nararito pa kami. Maaaring natalo nyo si Bergonyo, pero hindi kami. Naaaring natalo nyo ang pulang tikbalang, ngunit hindi kami. Bakit? Meron ba kayong blue, puti, o kaya dilaw na tikbalang? Ilabas nyo na at tudurugin naming lahat yan. Wala. Pero meron kaming mabis. Maghanda kayo dahil paparating na siya. Tingnan natin kung kakayanin niyong kaharapin ang pinuno ng aming samahan, ang orakulo na direktang tagasunod at direktang tagapagmana ng dugo ng Haring si Zed. Ano ngayon? Ang isa sa amin, kapatid ni Haring Zed. Ang panis, baka kaapu-apuhan niya sa ingron ni Haring Zed. So very very far away. Ano, lalaban ka pa sa akin? Ang yabang mo ah. Aba, nagsalita yung hindi. Teka, ano gagawin natin? Totoo kaya yung sinasabi niya? Sino kaya sa kanila ang kapatid ng Haring si Zed? Naniwala ka naman
Sa tingin mo ba, sa daan-daang libong taon na nakalipas, nang mabuhay ang Haring si Zed, tingin mo ba mabubuhay pa ngayon ang kanyang kapatid? Malamang kasabay niya na itong naglaho. Kaya naman huwag kang magpapauto sa katsupoy na yan. Ay! Narinig kita! Sinong pogi ang tinutukoy mo? Wala akong tinukoy na pogi. Ang sabi ko, katsupoy, Ayan ka na naman! Huwag mong matawag-tawag na gwapo ako ha. Alam ko yun, pero ang pangit pakinggan pag namumula sa mga kalabang kakaya nyo. Paring Kulas, hindi niya namang sinabing gwapo. Ay sabi niya tsampoy. Wow! Champoy! Hindi ba't masarap yun? Hoy, magsitigil na nga kayo. Masama ito. Kung paparating dito ang kanilang pinuno, siguradong masasadlak tayo sa seryosong labanan. Huwag kayong mag-alala dahil sigurado ako ang pinunong yan ay hindi magpapadalos-dalos at pag-aaralan muna ang sitwasyon dito. Maliban pa doon, hindi siyang ituturing na pinuno kung bara-bara lamang siya sa pagkilos. Ngunit asahan nyo, tiyak na malalakas ang kanyang kasamahan. Ang mga nakaharap natin ngayon, ang nakalaban ni Fred, ay tanging mga ordinaryong tauhan lamang ng orakulo na yan kung hindi ako nagkakamali. Tama ka dyan! Ordinaryo lamang ang mga nakalaban nyo dito at hindi mga tunay na mandirigma na direktang inuutosan ng pinuno ng kulto na yan na si Mabis! Teka lang, sinisira mo ang moment. Huwag ka nang maingay. Alam na namin at nagigets na namin yung point mo. Hindi mo na kailangan sumigaw ng sumigaw dyan. Ako ang napapagod sa iyo eh. Teka nga Sir Ed, ano bang ibig mo sabihin? Paano mo naman nasabi na yung mga naririto ay mga basic na kalaban lamang? Dahil kung ako ang magiging pinuno ng kulto, isusugo ko ang pinakamababa sa ranggo ng aking mga tauhan upang paglaruan at pag-aralan ang kakayahan na tinataglay ang aking mga kalaban bago kong isugo ang mga tunay na mandirigma. Wow, makes sense. Oo nga naman Paring Kulas. Tama naman yung sinabi nitong si Sir Ed. Kahit naman sino, di ba? Pinag-aaralan mo na ang kalaban. Aba malay ko, bakit kailangan mo bang pag-aralan kung pwede mo naman puksain ng direkta? It's a waste of time. Sige lang, papuntahin nyo dito yung si Panis na yan at tingnan natin kung sino ang unang susuko at lulod sa harapan. Wow, sana all pinapaluhod. Tika nga, sino ba si Among Zen? Yan ang katanungan na ibig kong maitanong sa inyo. Fred, alam mo ba kung saang nagtungo itong si Zen? hindi niyong kailangang mabahala. Natitiyak ko, sa mga sandaling ito ay tapos na siya sa kanyang ginagawa. Kung inyong napansin, may ilan pang tauhan ang Mavis na yan na nagmamasid sa atin. At walang humpay sa pag-aaral sa ating mga kakayahan. Kaya nga, napakalaking tulong ang ginawa ng matanda sa pagpigil sa inyong pakikisali sa labanan. Sa ganoong kaparaanan, tanging ang aking kakayahan ng kanilang napagmasdan at wala silang ideya sa mga kakayahang tinataglay nyo. Si Zen ay may mga kinaharap at sa ngayon, sa palagay ko, ayos na ang dapat ayusin. Ngunit ang paparating na dilubyo ay kailangan nating harapin at hindi na ito maiiwasan pa. Paparating dito ang isang babae at 4 niyang mga kasamahan. Sinasabi na nga ba? Ang 4 na general at si Mavis ay patungo na dito. Yari na kayong lahat. Wala na kayong takas pa. Alam nyo ba? Isa lamang sa mga general niya ay katumbas na ng 10 Bergonyo. Tingnan natin kung kakayanin nyo yon. Gayong mismo ang pinakamalakas yung mandirigmang arkanghel ay hirap na pabagsakin. Si Bergonyo. Huwag mo na silang takutin pa at baka mabahag ang kanilang mga buntot. Ay! May nakita ka bang mga buntot sa amin? Duling ka ba o bulag? Suntokin kita dyan eh.
Halika nga dito nang mabunutan ka ng mga tinga. Aba, wag mong iyabang sa akin yung mga pangil mo ha. Hindi mo bang alam, dentista ko, kayang-kaya kong bunutin yung mga pangil mo, aswang. Halika dito nang masampulan kita. Ano, awatin niyo ako. Awatin niyo ako. Paningin mo, awatin mo ako. Ewan ko, gustong mong makipaglaban tapos magpapaawat ka. Ano ka, crazy? Sige, kalabanin mo silang lahat. Hindi ka naman naming pinipigilan. Oo nga, Kulas. Sige na, kalabanin mo sila at patahimikin. Kung mababawasan natin ang kalaban, mas maigi para sa atin. Nang sa gayon, kapag sumapit na dito ang Mavis na yan, hindi nang ganoong kagulo at mababawasan ang posibilidad na mapinsala tayo ng mga aswang na yan. Oo nga naman, Kulas. Nakasalalay sa iyo ang ating pagkapanalo. Naniniwala kami sa iyong kapangyarihan. Kaharapin mo silang lahat para sa amin. Go, Kulas. Sige, gilingan mo. Kahit ayoko sa'yo. Naniniwala naman ako na makakaya mo yan. Isa pa, hindi ba ikaw ang pinakamalakas na pantas? Aba! Pinagkakaisa niyo ako ha. Ayoko na. Nagbago ng isip ko. Ayoko lang makipaglaban. Oy, kayo, huwag nga kayong maingay dyan. Mapapasubo ako sa inyo eh. Aba, ikaw lang naman yung nagyayabang at hinahamo kami. Hindi kaming lalaban sa inyo dahil alam naming matatalo lamang kami ng Arkanghel. Ngunit hindi nyo kaming maaaring galawin dahil protektado kami ni Mavis. Kapag ginawa nyo yun, mas mapapabilis lamang ang kanilang pagdating dito at ang inyong katapusan. Maliban pa doon, sinong makapagsasabi kung anong mga sumpa ang nakatanim sa aming mga katawan, kagaya ng sumpang nakatanim kay Bergonyo? Sa oras na gawin niyong pastangin kami, sinong makapagsasabi kung anong epekto nito sa inyong pangkat? May punto ang aswang na yan. Hindi siyang nagsisinungaling. Walang pagbabago sa takbo ng tibok ng kanyang puso at mga pulso. Nagsasabi siya ng totoo. Mukha yatang bawat isa sa kanila ay tinamnan ng sumpa ng kanilang pinunong orakulo. Ibig sabihin, para silang mga naglalakad na bomba. What? Nagsasalitang bomba? Yaki! Ang pangit ng mga bombang yan. Tamang desisyon kung huwag kayong kalabanin. Pero alam nyo, kahit babae pa yung si Panis, hindi ako magdadalawang isip na kaharapin siya. Aba, bibigyan ko siya ng tamang leksyon. Paluluhurin ko siya sa harapan ko. At magmamakaawa siya. Paring Kulas, inap na yan. Mukhang papunta na sa is-rated yung pinagsasasabi mo. Ba't mo naman paluluhurin sa harapan mo? Eh di ba ganun naman kapag nananalo ka, kapag naglalabanan, dapat lumuhod yung mga talunan at magmakaawa. Teka, bakit ganyan naman titig niyo sa akin? Hindi naman sa'yo. Tingnan mo yan, oh. At doon nga, makikita ang madilim na ulap na papalapit sa kanila. Labis na itim ng presensyang ito na maski na sa gabing iyon, nakikita nila ang paglapit nito sa kanila. Para bang puwersa na unti-unti sumasakop sa kagubatan. Para bang puwersa na unti-unti binabalot ang lugar na iyon ng kapangyarihan na nagmumula sa mga nilalang mula sa kulto. Ngunit ang katanungan, napapaisip maging itong si Valentina dahil wala pa doon si Zen. Kung totoong tapos na ang pakikipaglaban nito sa mga naturang antingero, sa mga miyembro ng kulto, ano ang posibleng nangyari at bakit wala pa ito? Ibig ng kumilos nitong si Valentina. Ibig niya ng iwan ang pangkat na sinasamahan niya. Ngunit nagdadalawang isip siya at tila bang ang kanyang isipan o kalahati ng kanyang isipan ay pumipigil sa kanya. Tila bang nagsasabi ito na wag nang makialam pa sa ginagawa ng binata. Lalong-lalo na, ang mga aswang na naroroon ay hindi mahihina ang kokote. Nag-aabang lamang ito ng kanilang tiyempo upang magawa silang salakayin. Batid ni Valentina, hindi totoo ang takot na nararamdaman ng mga aswang. Bagkus, naging maingat lamang sila. Mas maingat
at mas mapag-obserba. Nag-aantay ng kanilang oportunidad upang umatake at pabagsakin sila. Sa kasalukuyan, alam nitong si Valentina na si Fred lamang ang nakikita ng mga aswang na ito bilang pinakamalakas sa kanilang pangkat. Bentahe ito para sa kanya dahil batid naman ng lahat ng kanyang kasamahan. Ang kanyang kakayahan, ang kanyang kapangyarihan bilang isang primordial ay hindi mapapantayan ng sino man na naroroong mga aswang. Ang kanyang kakayahan sa pagkontrol sa dugo at isipan ay isang nakakatakot na kapangyarihan na kayang pumuksa sa kanilang mga kalaban. Ngunit ito ay kung hindi itong nalalaman ng kanilang mga kaharap. Hindi na kayong mabubuhay pa sa oras na dumating dito si Mavis at ang 4 na general. Mamamatay kayo sa kanilang mga kamay. Mananatili kami dito upang pigilan kayong makaalis. Ihahanda namin ang entablado para sa aming pinuno. Kawawa naman kayo. Kung ang arkanghel lamang ang aasahan nyo, abay, para na rin kayong mga bangkay na aming pinapanood dito. Hindi kayong sasantuhin ng 4 na antingero. Hindi kayong maliligtas sa kamay ng orakulong si Mavis. Kaya naman, magpaalam na kayo sa isa't isa dahil hindi nang maglalaon ang inyong mga buhay. Bakit kang tumatawa? Aba, ang laki ba kayo lang ang pwedeng tumawa? Pwede din siyempre kaming tumawa. Isa pa, akala mo ba, si paring Fred lang ang may kakayahan dito para kalabanin niyang si Panis? Well. I hate to disappoint you, pero hindi lamang siya ang bida sa kwentong to. Alam mo ba, nauna pa ako maging bida kumpara kay paring Fred, kaya wala kang karapatang sabihin na siya lamang ang maaaring asahan sa aming pangkat dahil hindi mo pang nakikita ang poging pantas. Di ba paring Jimeno? Oo nga, at hindi mo pang nakikita ang gwapong si Jimeno. Siguraduhin nyo lang na malakas yung 4 na mga hantingero na yan. Baka naman pangtinga lang sila at ma-disappoint kami. Reading na ang aking mga kamao. Susuntukin ko sila ng left and right. Oh yeah! Ano bang nangyari sa inyong dalawa at parang ganadong-ganado kayong makipaglaban? Ang mabuti pa, paghandaan nyo na lamang ang mga paparating. Mukha yatang madilim ang puwersa na dala-dala nila. Hindi nyo bang nararamdaman? Aba. Anong makala mo sa amin, Belat? Manhid, natural na nararamdaman namin yan. Kaya nga na-exciting kami. Ngayon, masusubukan ko ang kasagaran kung hanggang saan ang kakayahan ng aking gabay na amoy lupa. Nabitin ako dun sa unang pakikipaglaban ko. Ngayon, mukha yatang hindi ko nang kailangan pang magpigil at hindi na ako mabibitin pa. Abay, wag lang magkamali itong si Tanda na sa akin na naman sumapi. Dapat sa sandata ko. Abay, ginawa ba naman akong asong nangangagat? Pakiramdam ko, merong manghihiram ng mukha sa aso maya-maya lang. Nahihibang na yata ang dalawang ito. Imbes ng mag-alala at matakot, para yatang mas nasasabik pa silang dumating ng mga kalaban. Knowing this too, I think they can handle it. Uy, English! Sir Ed, masyado ka namang nagpapa-impress kay Ninang yan. Pa-English ka pa. Knowing this too, they are so handsome. Oh yeah! Oh, matagal pa ba yan? Natatraffic ba yung mga sinasabi niyong malalakas? Abay, naiinip ka kamay dito. Paring Fred, kung gusto mo, magpahinga ka na muna at magpalamig. Kami nang bahalang humalap sa kanila. Aba, nangangati na tong mga kamao ko. Parang gusto kong sumuntok ng panis. Ano bang pinagsasabi mong panis? Kanina ka pang panis ng panis. Mabis nga yun. Huwag mo ngang sinisira ang pangalan ng aming pinuno. Nanggigigil ako sa'yo. Gusto kong ako na mismo ang pumatay sa'yo. Humilahon ka. Sinasadya lamang nila yan upang mawala tayo sa konsentrasyon, upang makatakas sila.
Ngunit huwag kang magpapadala sa mga sinasabi ng ulupong na to dahil kailangan lamang nating masigurado na hindi silang magtutungo kung saan man, na dito lamang silang mananatili hanggang sa pagdating nila Mavis. Tingnan lang natin kung makapagyabang pa ang lalaking ito. Bueno, mukha yatang mag-uumpisa na ang pangunahin, ang main event ng labanang ito. Tingnan natin kung sino sa inyo ang mga nanalo. Teka, Tatang. Ano ba talagang papel mo dito? Sigurado ka ba talagang nag-oobserba ka para sa pagsasanay namin? O baka naman kakampi ka talaga ng panis na yan. Mukhang tuwang-tuwa ka pa sa mga sinasabi ng mga swang na to na tatapusin kami ah. Hindi ano! Naririto ako para obserbahan lamang kayo. Hindi para sa inyo, kundi para sa katuparan ng aking tungkulin. Ibig kong malaman kung epektibong guro ang nagturo sa inyong mahatan. Dahil kung hindi, mamamatay siya sa hatol ng aming mga namumuno. Kung gayon, ang mahatan na nagturo sa amin ay nasa ilalim ng inyong pag-oobserba? Ganun ba ang ibig mong sabihin? Tama! Tama! Nasa ilalim siya ng obserbasyon. Kung papalpak siya sa kanyang tungkulin dito upang humubog ng iilang mortal, upang maging malakas at magawang kalabanin ng mga bathala, mamamatay ang mahatan na yon. Nakasalalay sa inyo ang buhay ng lalaking yon. Dahil kapag kayo ay natalo dito, patay siya. Wow! Mukha yatang kaya pala seryoso sa pagtuturo sa atin itong si Manong Mahatan. Nakasalalay pala sa atin ang kanyang buhay. It's a matter of life and death situation. Wow, paring Kulas, you're being very good in English. Nahahawa na tayo ni Sir Ed, ano? Oo nga, tumabi lang tayo ng tumabi kay Sir Ed. Habang nagpapa-impress siya kay Ninang, nahahawa tayo sa kagalingan sa English. I'm very English spokening. Naroroong sabik itong sila Kulas sa paghahanda upang makaharap itong sila Mavis at ang tinutukoy na 4 na general. Ibig masubukan nila Kulas ang kanilang kapangyarihan. Ibig nilang makaharap ang sinasabing pinakamalakas sa kulto. Maliban pa doon, maghahanda itong si Fred upang sa kung anuman ang mangyaring problema, aberya, at hindi inaasahang panganib na dulot nitong kulto. Kailangang mabantayan niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Kailangang matiyak niya na ligtas ang mga ito. At kailangang sa anumang kaparaanan ay hindi silang magapi ng pangkat ng kulto. Nang sa gayon, magawa nilang makuha ang mutya ng tupong-tupong. Hindi na lamang ang buhay nila ang nakasalalay dito dahil ang kanilang pagkatalo ay kamatayan ng mahatan na nagturo sa kanila ng mga karunungan. Nagturo sa kanila sa tamang pagmamaniobra ng kanilang mga kapangyarihang nasa kanilang kaibuturan. Nagturo sa kanila kung paanong pangasiwaan ang kanilang espiritual na kamalayan. Ngunit magpasa hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pa si Zen. Hindi pa nilang nararamdaman ang presensya nito. Habang ang pangkat naman ni Mavis ay naroroong mabilis na lumilipad, balot ng makapal na puwersa ng tila bang itim na ulap. Nagmamadali, galit, labis ang panggigigil at ang kagustuhang paslangin ang arkanghel. Nang maya-maya pa, bumagsak ang isa sa mga general. Anong nangyari? Bakit bumagsak siya? Anong nangyari kay Darius? Huwag si paganda kayo. Mukhang may mga kalaban ang nasa paligid. O kaya tang naunahan tayo ng mga antingerong yun at tila yatang sinalubong na tayo. Protektahan nyo ang orakulo. Tiyakin nyo na hindi kayong mabubuwag. Anong kalagayan ni Darius? Wala na.
patay na si Darius. Hindi iyon posible. Hindi siya pwedeng mamatay ng ganong kabilis na lamang. Isa siya sa elite na general na hinirang ni Mavis upang protektahan siya. Imposibleng mamatay siya. Pakiramdaman niyo saan nagmula ang pag-atake. Bakit nyo pang pakikiramdaman kung naririto naman ako? Kung gayon, kayo ang pinakamalalakas sa pangkat ng kulto. Ipagpaumanin nyo. Ako lamang ang naririto. Ngunit huwag kayo mag-alala. Titiyakin ko. Sapat na ako para sa inyong 5. Ano? Ikaw lamang? Huwag kang ang magsinungaling dyan. Hindi kaming basta-bastang babagsak. Dahil lamang sa iisang lalaking kagaya mo. Nakatitiyak ako. May iba mang nasa kadiliman ang nagkukubli. Dahilan upang hindi naming mapansin ang pag-ataking ginawa kay Darius. Nakakatawa kayo. Dahil sa hindi niyong kayang unawain at tanggapin ang katotohanan na namatay ang kasamahan niyo dahil sa inyong kapabayaan. Ipipilit niyo na may mga kasamahan ako. Bakit hindi niyo hanapin? Hindi ba't ang isa sa inyo ay may kakayahan sa pagsisiyasat? Bakit hindi niyo gamitin? Tingnan niyo kung may ibang presensyang naririto. Ngunit huwag kayong magtagal. Mainipin lang isang nasa loob ko. Baka mamaya, hindi ko mapigilan at siya nang kumaharap sa inyo. Doon ay bigla na lamang lumabas ang pula at itim na aura mula dito kay Zen. Kalahati ng kanyang mukha ay nabalot ng kakaibang maskara. Purong itim ito na may bilog na pula para sa kanyang mata. Habang ang kalahati naman nito ay ang kanyang mata na nakapaloob ang kanyang mutya, ang mutya ng aswang at ang mutya ng karimlan. Kaugnay nito, makikita ang tila bang pagbabago ng kamay o kalahati ng katawan nitong si Zen, kaakibat ng pagkabalot ng maskara sa kanyang kalahating mukha. Makikita ang baluting taglay ng itim na nilalang na naroroong muling lumitaw. Maraming salamat at pinagbigyan mo ako kahit ng kalahati. Pagkakasyain ko na ito. Huwag kang masyadong apurado. Hinayaan lamang kita na magamit ang kalahati ng katawan ko para sa iyong kakayahan. Ako pa rin ang masusunod. Kung gayon, ikaw ang masusunod. Dito muna ako mag-uobserba at matutulog. Anong nilalang yan? Hindi siya isang tao. Tingnan nyo! Tingnan nyo ang kanyang hitsura! Magsipaganda kayo. Ngayon mukhang nauunawaan ko na kung papaano niyang napabagsak si Darius ng ganun-ganun na lamang. Ang nilalang na nasa kanyang katawan, ang kalahati ng kanyang katawan. Hindi itong nagmula sa ating dimensyon. Anong hindi nagmula sa ating dimensyon? Mukhang hindi yan nagmula sa mundong ito. Labis ang pagkataranta ng 3 general na naroroon. Protektado nila itong si Mavis. Ngunit maging ang orakulo, naramdaman ang lamig ng presensya nitong si Zen. Nagliliwanag ang magkaibang kulay ng mata ni Zen. Naroroong tila bang nakakasilaw ang pagiging pula ng kalahati ng itim na parte, kung saan naroroong aktibo ang itim na nilalang. Habang ang kalahati ay kamalaya naman itong si Zen at ng kanyang mga mutya. Sa tulong ng mutya ng aswang at sa tulong ng Fenrir, nagagawang kontrolin ni Zen ang itim na nilalang. Naroroong tanging ang kapangyarihan nito ang nasa presensya ng mga kalaban. Ngunit ang kamalaya ng itim na nilalang ay hindi magawang pakialaman, pangibabawan at kontrolin itong si Zen. Dahil sa pangyayaring ito, naantala ang pagsugod ng mga general at nitong si Mavis sa pangkat nitong sila Fred. Dahil nasa 8 kilometro pa ang layo nito mula sa kinaroroonan ng pangkat nitong si Zen. Minarapat na nitong si Zen ang mauna na sa pakikipaglaban.
Ibig niyang maiiwas ang kanyang mga kasamahan sa tiyak na kapahamakan na dulot ng 4 na general. Dahil ang isa dito, ang kanyang pinatay, ay naroroong nag-uumpisa ng maglabas ng nakakalasong hangin sa kapaligiran. Nakita agad ni Zen ang mga selyo ng mga general. Ito ay hudyat ng tila bang pagkontra ng kanilang mga katawan sa epekto ng sumpa na nakabalot sa general na pinatay niya. Naroroong nakatawa lamang ang 3 ito maging si Mavis. Ito ay sa pag-aakala nila na hindi alam ni Zen ang tungkol sa lason. Ngunit naroroong tila bang kinukutya niya pa ang kanyang mga kaharap. Naroroong bumelo pa siya ng paghinga na para bang hinihigop niya ang hangin sa kanyang bibig. Napakasariwa ng hangin dito sa kagubatan, ano? Dapat ko bang ipagpasalamat sa inyo dahil sa napangalagaan ng maayos sa mga kapunuan dito? Napakasarap lang hapin ng hangin. Napakalinis. Ano? Anong napakalinis? Bakit hindi ka pang nalalason? Bakit hindi ka pang naaapektuhan ng sumpang nagmula kay Darius? Sumpa? Seryoso kayo? May sumpa ba? Aba, dapat naman sinabi niyo kaagad sa akin para naman nakapaghanda ako. Paano ba yan? Mukhang nalanghap ko na lahat ng lason. Wala na yatang natira pa sa hangin. Mavis, bakit nagtatago ka sa likod ng mga walang kwentang ito? Bakit hindi mo kong harapin? Direktang tagapagmana ka ba ni Haring Zed? Direktang dugo mula sa kanyang kapangyarihan? Direktang tagapagmana ka ba ng Haring si Zed? Sabihin mo nga sa akin, kagaya ng maalamat na hari, ganun din ba ang kapangyarihan mo? Ibig kong makita. Isang tagapagmana ng kapangyarihan ng natatanging hari. Ano ba? Sinabi ko nung huwag kang makikialam sa akin. Laban ko to. Narito ka lamang upang mag-obserba. O baka naman gusto mong tuluyan kang matulog na muli. Ipagpaumanhin mo. Hindi ko mapigilan. Kumukulo ang aking dugo kapag naririnig ko ang pangalang Zed. Muling napawi ang presensya ng itim na nilalang. Ang nag-aapoy na itim at pula sa ora nito ay pumalibot kay Zen. Humanda kayo. Delikado ang isang yan. Mukhang naghahanda na siyang sumugod sa... Natigilan ang isa sa mga general, ang kanang kamay at tagapaghatol nitong si Mavis, nang bigla na lamang may tumamang puwersa sa kanyang leeg, sa kanyang lalagukan. Anong nangyayari? Sinabi ko naman sa inyo, magbantay kayo. Hindi akong naririto para maglaro. Ngayon, ano ba yung sinasabi mo? Ano yung tungkol sa akin? Napakabilis niya. Hindi ko nakita ang pagkilos niya. Ano gagawin natin dito? Kahit si Bartolome, hindi magawang kontrahin siya. Delikado tayo dito. Mavis, ano gagawin natin? Kailangan namin ng kalakasan mo dito. Kailangan namin ng kapangyarihan mo bilang orakulo. Oo nga, kailangan natin ng kapangyarihan mo, Mavis. Ikaw lamang ang may kakayahan upang puksain ang lalaking yan. Isa siyang halimaw. Isa siyang nilalang na hindi nagmula dito sa ating mundo. Mavis. Mukhang magandang pangalan mo. Ang tanong, malakas ka ba? Sa isang iglap, tumilapon ang 2 nakaharang na general. Ang 2 pumoprotekta dito kay Mavis. Napakalakas ng pinakawalang enerhiya nitong si Zen at makikita ang general na puti at ang Fenrir. Naroroong sakmal-sakmal ng Fenrir ang isa sa general, habang nadukot naman ng general na puti ang puso ng isa pa. Sa isang iglap, 3 kaagad ang bumagsak at nasawi sa mga general nitong si Mavis, habang si Bartolome, ang kanang kamay na tagapaghatol, ay hirap pa din sa paghinga.
Hindi nitong magawang mag-usal ng kanyang mga orasyon dahil sa napinsala ni Zen ang lalagukan nito. Walang boses ang lumalabas mula sa kanyang bunganga. Hindi niyang magawang umatake dahil ang kanyang mga kapangyarihan ay nakabase sa mga pag-usal ng orasyon. Tila bang natukoy agad ito ni Zen, kaya naman naroroong para bang isa siyang walang kwenta at dispalinhadong antingero. Maging ang kahon na naroroong nakalutang na siyang pinagmumula ng kapangyarihan niya ay tila bang naging isang ordinaryong kahon na lamang ng tapakan nito ng Fenrir. Mavis, huling pagkakataon mo. Ibigay mo sa akin ang mutya ng tupong-tupong o mamatay kang kasama ng mga general mo. Akala mo ba, ganun mo lang akong matatapos? Nakakatawa ka naman, antingero. Hindi porket nagtataglay ka ng kakaibang kapangyarihan, kaya mo na akong takutin. Tama ka. Direktang tagapagmana ko ng kapangyarihan ng Haring si Zed. Kaapu-apuhan ng isa sa makapangyarihan niyang apo. Ang kapangyarihan at dugo ng Haring Maalamat ay nananalaytay sa akin. At ang isang tampalasang mababang uring kagaya mo ay hindi nararapat upang kausapin ako ng ganyan. Lumuhod ka! Lumuhod ka! May dapat bang mangyari? Kanina ka pang sabi ng sabing lumuhod ako. Anong akala mo sa akin? Uto-uto para sumunod sa'yo? Mavis, itigil mo ng pag-iisip mo. Too much analysis leads to paralysis. Gusto mo bang maparalisa? Naririto ako sa likuran mo. Doon ay hindi nang nagdalawang isip itong si Zen. Tumama ang isang napakalakas na suntok nang humarap itong si Mavis. Agad na tumilapon ang dalaga. Napasuka ito ng dugo at naroroong tila ba nanlabaw ang kanyang paningin. Ginamit nitong si Mavis ang kanyang kapangyarihan bilang orakulo upang makita ang mga hinaharap na pag-atake nitong si Zen. Ngunit mas mabilis ang ginawang pag-atake ni Zen bago niya pang makita ang gagawin ng binata. Naroroong patuloy ang pagsusuka niya, tila bang nabibingi ang dalaga. Nagdurugo maging ang kanyang mata. Doon ay makikita ang aura nitong si Zen. Tila bang isang demonyo na humahalakhak na nasa likuran niya. Ang presensya ng itim na nilalang na nagmula sa kanyang medalyon ay tila bang labis ang kasiyahan sa mga nagaganap. Mahusay. Parusahan mo ang angkan ni Zed. Parusahan mo ang nagmula sa kanyang dugo. Manahimik ka. Hindi kong hinihingi ang opinyon mo. Mavis, ipakita mong kapangyarihan ng hari. Ito lang ba ang kayang gawin ng isang orakulong kagaya mo? Nasa ng mga pinukaw mong mutya? Nasa ng mutya ng tupong-tupong? Gamitin mo. Kalabanin mo ako. Alam ng lahat ng nasa kulto. Batid ni Mavis, maging siya, walang kakayahan upang hawakan ang mutya ng tupong-tupong. Ang kahon na dala-dala ng kanyang kanang kamay ay ang kahong kinalalagyan ng mutya ng tupong-tupong. At dahil nga sa winasak ito ng Fenrir, naroroong makikita ang pagkinang ng itim at puting mutya. Hugis ito ng tila bang bumabalanseng luha na naroroong lumulutang. Dalawang luha na hindi nagdidikit ngunit hindi naghihiwalay. Balanse sa anumang pagkakataon. Ito ang mutya ng tupong-tupong. Ang sinasabing kapangyarihan na nagmula sa puso ng maalamat na haring si Zed. Naroon sa lupa ang mutya ng tupong-tupong. Pagmasdan mo, nasa paanan ng aso mo. Ayusin mo ang bunganga mo. Hindi aso ang Fenrir. Isa pa, mahusay ang mata mo. Binibini. Ang nakikita ko ba mutya ng tupong-tupong? Mukha yatang siniswerte ako ngayon.
Hindi ko nang kailangan pang magpagod para hanapin ang mutyang kailangan naming wasakin. Paano? Maaari bang akin na to? Hindi mo maring hawakan ng mutyang yan. Tanging nga ang mga makapangyarihan lamang ang may karapatan upang mahawakan ito. Hindi kang kapantay ng kapangyarihan ng aking ninunong si Zed, kaya wala kang karapatan. Kahit subukan mong hawakan yan, mamamatay ka lamang. Kaya sige, gawin mo ang ibig mo. Manonood lamang ako sa pagkalusaw ng iyong pagkatao. Talaga? Kung gayon, walang problema sa'yo kung kukunin ko to. Kampante itong si Mavis. Alam niyang mawawasak itong si Zen sa sandaling hawakan ng mutya ng tupong-tupong. Dahil ayon sa batas ng kapangyarihan ng Haring si Zed, walang ibang kayang humawak nito maliban sa hari at sa mga nilalang na mas mataas sa kanyang kapangyarihan o kapantay niya ang kakayahan. Maging si Mavis at ang marami pang ninuno na nagdaan at nauna sa kanya ay hindi nagawang hawakan ang mutya ng tupong-tupong. Dahilan upang hindi nilang magawang buhayin ang maalamat na hari. Ngunit naroroong naglakad itong si Zen at dinampot ang mutya ng tupong-tupong na para bang isang candy. Isang ordinaryong hiyas na naroroong nakakalat. Doon ay nagulat si Mavis ng lamig na mutla. Hindi niyang namalayan ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata dahil na rin sa labis na pagkasindak. Hindi ito maaari. Paano niyang nahawakan ng mutya ng tupong-tupong? Hindi. Isa itong pagkakamali. Hindi ito maaari. Hindi na nitong nakontrol ang kanyang sarili. Kagaya ng ginawa ng kanyang tauhan na si Bergonyo. Dahil sa kanyang pagkadesperada, kanyang inilabas ang natatanging mutya na tinataglay niya at kinonsumo ito. Doon ay bigla na lamang naroroong lumitaw ang kulay puting babaeng gabay na nagmula sa katawan nitong si Mavis. Isang puting apoy, lumalagablab at napakainit. Agad na kumilos si Zen upang pabalikin ang kanyang mga gabay sa kanyang mata. Agad na umiwas ang binata dahil sa puting apoy na ito ay nararamdaman niyang labis ang puwersa na kaya siyang sunugin, na kaya siyang lusawin. Wala na sa katinoan si Mavis. Naroroong purong puti na ang mata nito at nilamo na ng puting apoy ng kanyang gabay. Mabilis na kumalat ang apoy sa buong kapaligiran. Maging ang kanyang mga general, maging si Bartolome na naroroong hirap sa paghinga, ay nilamo nito at natupok. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Hindi mo maaaring nakawin ang puso ng aking ninuno. Sa akin yan. Ibalik mo sa akin ang mutya ng tupong-tupong. Bakit hindi mong subukang kunin sa akin? Ang sabi mo damputin ko. Ang sabi mo malaya kong kunin to kung kaya kong hawakan. Bakit naman masyado kang galit? Ganyan ba talaga mga babae? Mga giliw kong kahaswang paumanhin, ngunit hanggang dito lamang po ang makakayanan ng aking utak sa paglikha ng ating episode sa gabing ito. Kaya naman sorry na sa lahat ng mga nabitin. Huwag kayong mag-alala, paglalabanin natin si Mavis at itong si Zen. Hawak-hawak na ng binata ang mutya ng tupong-tupong. Ano sa tingin nyo? Gagamitin niya kaya to o hindi? Paano niyang kakalabanin itong si Mavis? Tsaka ano na kayang nangyayari sa mga kasamahan niya na narorong nag-aabang sa pagdating ng pinuno ng kulto at ng apat na general na handang-handa pa naman itong sila Kulas upang makaharap. Nagyayabang pa yung mga aswang na oras na dumating sila Mavis, mapupuksa ang buong pangkat ng mga antingero. Pero mukha yatang KJ ang bida natin. Ando na naman at kinuha niya naman nando na naman si Zen at kinuha na naman ang spotlight para sa labanan. Medyo nakakapanghinayang lamang kasi hindi nakaporma yung apat na general. Kaya nga lang makakaasa kayo. Medyo matagal-tagal ang labanang magaganap sa pagitan ni Mavis at nitong si Zen. Naiintriga na rin ba kayo kung sino itong itim na nilalang na naroroong
hinayaang gamitin ang kanyang kapangyarihan nitong binata. Tunghayan natin yan sa susunod na kabanata ng ating kwento. At sana po patuloy niyong suportahan ng ating channel at ipag-anyaya ito sa ating mga kaibigan, kakilala o sino mang mga kilala niyong mahilig sa mga horror story at mga series na kagaya nito. Sa mga bago pa lamang sa ating channel, sorry na po in advance kung hindi nyo pang napapakinggan ang kauna-unahang episode ng kwentong ito. Ano na kaya mangyayari sa ating mga bida? May mga lalabas pa bang panibagong kalaban maliban kay Mavis bago nilang makumpleto ang kanilang misyon sa loob ng Hortus Benedictus? At kamusta na kaya ang Vulture sa labas sa pakikipaglaban sa mga bilanggo ng 4 Chrono Icarcel? Lahat ng yan matutunghayan natin sa susunod na kabanata ng ating istorya. Pagalingan po tayo sa mga teorya nyo at komento. Dahil alam nyo naman po, as you can see and as you observe sa mga unang part ng video na ito, nagpa-flash po tayo ng mga comments ng ating mga kahaswang. Random lang naman po yun. Wala tayong particular na requirement. Basta makita kong maganda yung komento nyo, i-flash natin yun sa screen. Parang shoutout na rin po. Sa ganong kaparaanan, masusuklian natin yung effort nyo sa pagko-comment at yung, syempre, patuloy yung pagsuporta sa ating mga kwento. Iyon lamang po siguro sa gabing ito. At mag-iisip pa po ang inyong lingkod sa mga susunod pang kwento natin sa channel na ito. Sa muli po, ito si Sir Mar, the only narrator ng Proyekto Aswang and the creator of alias Itim na Hunyango, ang pinakamapandin lang na antingero. Pagkarinigan tayong muli dito sa Proyekto Aswang.